Panginoon. Ang sabi po sa John chapter 3 verse 5 to 7 sa wikang Tagalog, sumagot si Jesus at ang sabi niya, katotohanan sinabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng Espiritu, ay hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Take note po mga kapatid, ang sinasabi diyan, maliban na ang tao'y ipanganak sa tubig at sa Espiritu, anong sabi? Hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kung tayo ay bautismo sa pangalan ng ating Panginoong Hesus sa tubig, pero wala kang Holy Ghost, ang tanong, makakapasok ka ba? Kung ikaw naman ay merong Holy Ghost, hindi ka bautismado sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, bautismado ka sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu, ang tanong, makakapasok ka pa rin ba sa kaharian ng Diyos? Malinaw po ang pagkakasabi. I am not judging you, but I am relying on the Word of God. Napakahalaga po nung dalawang bagay na yan, na kung wala ka nito, kaibigan at kapatid, I'm sorry to say, ang sabi sa Biblia, hindi tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. So meaning to say, mga kapatid, kinakailangan natin yung prerequisite na meron tayong dalawang ito para tayo magkaroon ng karapatan na makapasok sa kaharian ng Diyos. At kung wala ka pa ng dalawang ito, it is time for you to decide this day. Hindi po dito tinitignan kung gaano ka na katagal na naging mananampalataya sa Diyos. Amen. Kahit sabihin mong 10 taon ka na, 20 taon ka na, 30 taon o 40 taon, pero wala ka pang Holy Ghost. Pag-isipan mo. Amen. At basahin mo muli ang sinabi ng ating Panginoon. Hindi rin po tinitignan kung gaano ka, sabihin natin, sabihin mong laging excited o laging sabihin mo na nagkaroon ka sa gawain. At dito po mga kapatid, hindi rin tinitignan kung bago ka. Basta ang mahalaga, malinis ang puso, malinis ang isip, at ang paglilingkod mo sa harapan ng Diyos, diretso. Kaya yan po ang sinasabi dito sa talatang ito, na kinakailangan natin na tayo po ay mabautismuhan. At ang sabi po sa verse 6, ang ipinanganak sa laman ay laman na, at ang ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Kung wala kang Espiritu ng ating Panginoon, we cannot understand the Word of God. Amen. Kung titignan nyo mga kapatid, ang sabi doon, ipinanganak ng Espiritu ay Espiritu nga. Yung unang Espiritu, ito yung Espiritu ng ating Panginoon. At yung pangalawang Espiritu ay Espiritu natin. Capital E. Kaya ibig sabihin, yung Espiritu na yan, kinakailangan na meron tayo sa buhay natin upang nang sa ganun, tayo po ay magkaroon ng magandang pag-asa at magandang buhay sa harapan ng ating Panginoon. God will direct us kung ano ang ating gagawin upang magpana tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya ang sabi ng ating Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Ang Panginoong Hesus rin ang nagsabi niyan na hindi ka makaparoroon sa Ama kung wala ang ating Panginoong Hesus. At siya rin ang nagsabi, kung hindi ka ipanganganak sa tubig at Espiritu, hindi ka rin makakapasok. Amen. Sa kaharian Si Lord. ng Diyos.
Inubos tayo ng ating Panginoon. Binayaran tayo ng kanyang banal na dugo. Ang ano ang dapat natin gagawin para tayo makapasok sa harian ng Diyos, sundin natin ang utos ng Diyos. Amen. Yan po yung first and great commandments. If you love me, Keep my commandments. sundin mo ang utos ng ating Panginoon. Love the Lord thy God with all your heart, with all your mind, with all your soul. Dagdagan pa natin with all your strength, with all your mind. Lahat na ibinigay na ng ating Panginoon. Pero ang verse 7, anong sinabi rito? Huwag kang magtaka sa aking sinasabi sa iyo. Kailangan kayo'y ipanganak na muli. Hindi ka dapat nagtataka sa pangangaral ng salita ng ating Panginoon. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, alam mo ang salita ng ating Panginoon. Kung ikaw ay tunay na mananampalataya, ikaw ay susunod Amen. sa utos Thank you, Lord. ng Diyos. Nawala na. Diba sinasabi rito, huwag kang magtaka sa aking sinasabi. Kung ikaw ay bago rito, mga kapatid, alamin mo yung salitang ito. Pero kung ikaw ay matagal na, magtaka ka sa sarili mo, Panginoon, bakit hindi ko pa natatanggap ang banal na Espiritu? Baka may kulang. Baka iba ang nakatira sa puso natin. Baka meron pang problema. Baka meron pa na merong hinahanap ang ating Panginoon para tayo makatanggap ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. At kung may kulang, kaibigan ng kapatid, nais mong isuko ang buhay mo sa harapan ng ating Panginoon. Isuko mo lang po, huwag kang maghihiwan at hayaan mo ang Diyos ang siyang manguna at mangusap at maghari sa buhay ng bawat isa Amen. sa atin. Hallelujah. Hindi po galing sa akin ang mensaheng ito. Galing po ito sa Diyos. Salita niya ang aking pinag-uusapan. At kinakailangan, kaibigan kapatid, damdamin natin ang mensaheng ito. Kaya kinakailangan ng tayo ipanganak na muli. Kung titingnan ninyo yung sinabing ipanganak muli, hindi lamang sa tubig na dapat tayo ipapanganak. Dapat kasama na may panganak tayo sa Espiritu ng ating Panginoon. Kaya kinakailangan na tayo po ay tatanggap. Mamaya, kung wala pa kayong Holy Ghost, huwag kayong mahiya na lumapit sa altar na ito. Ipananalangin namin kayo at tuturuan namin kayo kung paano po kayo tatanggap ng banal na Espiritu ng ating Panginoon. Pero dito mga kapatid, meron tayong gagawin mamaya. Magsisisi tayo sa ating mga kasalanan. Dahil kung walang pagsisisi, walang pagbubukas. Amen. At kinakailangan na pagsisisi. Yung pagsisisi ng kasalanan, kaibigan kapatid, nagsisi ka ngayon, pero balik ka rin sa trabaho mo, balik ka rin sa kasalanan mo, kinabukasan, at babalik ka ulit linggo, magsisisi ka na magsisisi. No, mga kapatid. Sinabi nga, all things are passed away. Behold, all things are become new. Nawala na ang kasalanan, huwag mo nang balikan. Amen. Nawala na ang kasalanan, huwag na natin uli itong isipin. Amen. Pinatawad ka na ng ating Panginoon. Binigyan ka na ng pag-asa. Binigyan ka na ng tagumpay. At sasabihin ko siya, kaibigan ng kapatid, dito ka na sa panibagong buhay at panibagong pag-asa na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Ang tanong, paano kung hindi ka pa bautismado sa pangalan ng ating Panginoon Jesus at wala kang banal na Espiritu? Ang sabi po sa Romans 8 chapter 9 verse 11, datapwat kayo'y wala sa laman kundi nasa Espiritu. Wala na tayo sa nasa ng laman. Wala na tayo sa paggawa ng kasalanan. Wala na tayo, kaibigan at mga kapatid, doon sa ugaling makamundo.
Bagkus ang Espiritu ng atin ay narito na. Gumawa tayo ng naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Gumawa tayo na maglingkod sa ating Panginoon. Ibigay natin ang buhay natin sa Panginoon. Ibigay natin ang kalakasan natin sa ating Panginoon. At maglingkod tayo sa Diyos. Amen. Binigyan tayo ng Lunes hanggang Sabado. Linggo para sa ating Panginoon. Pagdating pa ng linggo, late tayo. Pagdating pa ng linggo, altar call, nagmamadali pa tayo. Pagdating ng linggo, hindi mo maibigay ang buong linggo. Ang sabi ng ating Panginoon, binigay ko sa iyo ang 6 na araw, isang araw ang sa akin. Pero kaibigan, kapatid, araw ng linggo, kung ka pa natatapat na meron kang lakad. Kung ka pa natatapat na meron kang gagawin. 5 hours, sabihin mo 7 to 12, nagmamadaling ka ng umalis. Kaligtasan ang pinag-uusapan, kaibigan at kapatid. Gusto mong maligtas, pero nagmamadali ka sa labas. Gusto mong maligtas, ayaw mong manatiling sa gawain ng Panginoon. Gusto mong maligtas, pero anong gagawin mo sa labas? At dito ang kaligtasan, dito tayo tinuturuan, dito tayo pinalalakas, dito tayo inuubog, dito tayo kaibigan mga kapatid. Ginagawa ng paraan ng Diyos para tayo lubos na magamit sa gawain ng ating Panginoon. Amen. Marami ang tinawag, pero konti ang pinili. Marami tayo rito, kaibigan kapatid, konti ang dumadalo sa prayer meeting, konti ang dumadalo sa Wednesday Bible study, konti ang dumadalo sa prayer overnight, konti ang dumadalo sa prayer and fasting. Pagkatapos gusto nating maligtas, check natin ang sarili natin. Hallelujah. Praise the Lord. Lord, naibigay ko ba ang pansin mo? O yung salita ng Diyos, imbis na ibahagi mo, ibinulsa mo, ibinago mo. Nasa atin ang katotohanan, kaibigan at kapatid. Amen. Huwag mong ikaya na ipag-aral ang kaligtasan. Ibinigay na yan sa iyo ng ating Panginoon. Ibahagi mo rin. Amen. Kaya sabi sa verse 9, kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Masakit ito. Pasahin niyo. Tatapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, So, hindi sa Kanya. siya'y hindi sa Kanya. Lingkod ba tayo ng Diyos? I'm sorry to say, mga kapatid, hindi ko po kayo gusto pasakitan. Hindi po ako nagagalit. Bagkus ito po ay isang paunawa sa atin ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the We Lord. are in the last of the last days. Anything will gonna be happen. Paano kung may nangyari sa iyo at hindi na ipangaral ito? Kinuha ka, na-disgrasya ka. Thank you, Lord. Paano ang Hallelujah. buhay mo? Paano kung magkaroon ng rapture, hindi na ipangaral ito at wala ka? Ano ang buhay mo doon sa kabila? Paano, kaibigan at kapatid, kung ang buhay na ito ay naigugol natin sa ating trabaho, naigugol natin doon sa sanlibutan, naigugol natin sa labas, at hindi natin ipinagamit ang buhay natin. At ang sabi natin, Panginoon, tulungan mo kami. Panginoon, maglilingkod kami sa iyo. Pagpalain mo lang kami. Panginoon, magpapasalamang ako, ibibigay kong buhay ko sa iyo. Panginoon, magkatapos lang ang anak ko, maglilingkod ako sa iyo. Maraming pangako, pero napako. Amen. Hallelujah. Maraming
ating hiningi sa ating Panginoon. Hindi nagkulang ang Diyos. Ibinigay ng Diyos ang Thank you, Lord. pangangailangan mo. Hallelujah. Higit lalo ang Praise you, buhay, ang kalakasan. Ibinigay ng Diyos. O ba? Thank you, Lord. Hallelujah. Kusyara ba? Maraming ibinigay ang Diyos kaibigan at kapatid, pero Yes. nasaan tayo? Maraming pag-asa, pero nagkulang pa rin tayo. Pero kahit nagkulang ka, nagkabalik ka, nagkasala ka, inibig ka pa rin ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Pinroteksyonan ka pa rin ng Diyos. Inilakan ka, pinagaling ka, pinapala ka, binigyan ka ng magandang buhay, binigyan ka ng magandang pag-asa. Pero nasaan tayo? Kahit nakalimot ka, kumakatok ang Diyos. Anak, magbalik ka na. Hallelujah. Praise you, Lord. Anak, nasaan ka? Parang si Eva at Adan nung nagkasala, hinanap sila ng ating Panginoon. Kaibigan at kapatid, hindi tinignan ng Diyos ang kasalanan mo. Pagpos tinignan ng Diyos yung kaligtasan na ibinigay sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil ayaw ng Diyos na ang bawat isa ay mapahamak. Amen. Ayaw ng Diyos na ang bawat isa itatapon sa dagat-dagatang apoy. Hindi po binigay sa tao ang impyerno para lamang yan kay Satan. Ang sa atin ang pangako ng Diyos langit. Pero bakit? Bakit parang gusto natin doon sa impyerno? Pag-isipan natin, mga kapatid. At ang sabi rito, kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Kaya kung tumitira ang Espiritu rito, inilalayo tayo ng Diyos. Kaya kung makikita nyo sa isip ninyo, sasabihin sa'yo, anak, masama yan. Anak, huwag ka. Anak, dito ka. Anak, huwag ka dito. Iginagay tayo ng Diyos sa tamang hakbang. Kaya kung meron kang plano, lalakad ka, hindi mo alam kung ano ang iyong hinaharap. Pero meron Diyos na aalalay. Pero Diyos na gagabay. Panginoon, hindi ko alam kung saan ang lakad ko. Pero alam ko na ikaw ang magbibigay ng karunungan, kaalaman at katalinuhan. I-guide mo ako, ituro mo ang landas tungo sa kaligtasan, pangunahan mo ang buhay ko, at ikaw ang maghari at masunod sa buhay ko. We can do nothing without God, kaibigan kapatid. Kailangan natin ang Diyos sa buhay natin. Amen. At kailangan natin ang salita ng Diyos na siyang magiging guide natin. At hindi yung mga bagay na dapat nating pag-iisipan, kaibigan at kapatid. Sabi nga tatawag ang Espiritu ay buhay dahil sa katwiran. Lumayo tayo sa mga gawang kasalanan at gawin nating malinis ang ating puso, ang ating isip at ang ating buhay. Hindi lamang tayo malinis dito sa simbahan at huwag tayo mapagpapari, maging totoo tayo sapagkat hindi ka man makita ng kapangyarihan. Merong Diyos na nakakaalam at merong Diyos na nakakita sa mga gawang kasalanan. Iwasan na natin, lumayo na tayo, nilinis na tayo, pinago na tayo, dito na tayo, kaibigan kapatid, dahil yung gawang magkasalanan walang magandang ibubunga sa atin, pagpus-puros kapahamakan. Pero nung nakilala natin ang ating Panginoon, binigyan tayo ng magandang pag-asa, binigyan ng malinis ang ating kaisipan, at binigyan tayo ng magandang kaya. Sabi nga rito, ngunit ang Espiritu na iyong bumubuhay na magulit kay Jesus ay tumira sa iyo. Yung Espiritu, mga kapatid,
na tumitira sa ating Panginoon ay sa Espiritu na nasa sa iyo. At ang buhay ng balik kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbigay buhay naman sa inyong katawang may kamatayan. Mamamatay man tayo, kaibigan kapatid, pero merong pagdarating na buhay sa kanila. Ito yung bagay na susi para tayo muli magkaroon ng buhay doon sa kaharian ng ating Panginoon sa pamamagitan ng iyong Espiritu na tumitira sa atin. Kaya napakaganda na meron ng pangaral ng salita ng ating Panginoon at pag-aaral ng salita ng Diyos. Dito po tayo lalagay, dito po tayo humubugin, dito natin mauunawaan ang salita ng ating Panginoon. At ito pa ang isang babala sa atin. Matthew 7, verse 21 to 24. Tandaan po natin yung sinabi sa Romans 8:9. Kung kayo'y tumitira sa iyo at kung wala ang Espiritu ng Diyos, kayo'y hindi sa Kanya. Ang sabi sa Matthew 7:21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng ating Ama na nasa langit. Lahat tayo narito, pananampalataya tayo, at nagsasabi tayo, Panginoon, Panginoon. Amen. Praise God. Hallelujah. Gusto namin pumasok sa kaharian ng Diyos. Ang tanong, gumagawa pa tayo sa utos ng Diyos? Nabautismuhan ba tayo sa pangalan ng ating Panginoong Jesus? Nabautismuhan ba tayo sa Espiritu Santo? Sinusunod ba natin ang kalooban ng ating Panginoon o ang kalayawan ng mundo ang ating sinusunod? Tandaan niyo mga kapatid, mga mananampalataya yan. Katulad ng sinabi ni Apostol Pedro, nasumpungan niya rin na sila ay alagad ng ating Panginoon, pero merong kulang sa kanila. At ang sabi sa verse 22, marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na iyo, Panginoon, Panginoon, hindi ba nga nagsibangula kami sa iyong pangalan at sa pangalan mo'y nagpalayas kami ng mga demonyo at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Mga mananampalataya. Ito po yan mga kapatid, may kataguhan. May dalawang klase ng Espiritu. At may dalawang klase ng kapangyarihan. Yung Espiritu niya mga kapatid, nakakakilala ba kayo ng faith healer? Yung mga faith healer na may sa bulong, nagpapagaling sila. Pero anong ginagamit nila? Pangalan? Pangalan ng ating Panginoon Jesus. Sabi nga, do not use the name of the Lord in vain. At ang kapangyarihan na nanggagaling sa kanila, hindi galing sa banal na Espiritu ng Diyos. Ang kapangyarihan nila ay nanggagaling sa dilim. Yun po ang kapangyarihan nila. So bakit ko nasabi may experience po ako niyan? Dahil kapitbahay namin, may mga faith healer. Kukuha sila ng pirasong papel, ibibilot, bubulungan, at pagbulong, ipapakapit dito sa kamay mo. Idiniinan. Sabi mo, aray! Tapos dito, pipindutin nila rito. Lahat gagawin. O kaya meron silang kawayan na maliit. Ganto kataba. Pag pinilipit dito, pinisak dito, ay talagang masakit ka. Aaray ka at aaray ka. Yan po yung kapangyarihan nila.